ang kanyang vice president, 'di ba? So ngayon ang tanong, papaano naman itong si Imee Duterte? Wala na hong pag-asa si Imee. Pagdating sa national politics, let's say mag-ano siya, re-electionist daw. No, siguro naramdaman din niya na isusuka siya ng Maynila. Ngayon, kasi napakahirap po na from national pupunta ka ng local, tapos isinusuka ka na ng family supporters nyo, yari ka na. At ang pinakamalaking malaking grupo na sumusuka na sa kanya, Manila pa. Ito yung most aware sa takbo ng politika. 'Di ba? Mga taga Manila, taga NCR na mga loyalista. So disadvantage sa kanya na tumakbo na pagka-mayor ng Manila. Ngayon, eto naman po kung siya po'y tatakbo pagka senador, hindi rin niya malaman, pareho sila ni Bato de la Rosa, kung magiging bahagi ba sila ng national, namin, administration team, or magiging bahagi sila ng opposition, which is the recognized opposition, the Liberal Party, 'di ba? So kung ang mangyayari naman this coming 2025 election ay bibitbitin ng PDP laban etong si Amy Marcos, hindi po makakatulong. Gano'n din sa 2028, hindi po makakatulong etong si Senator Amy Marcos sa mga Duterte. Hindi, lalo lalo ano 'yan, ang delikado sa kanya lalo kasi malaking bagay ito para buskahin siya nito ni Baste. 'Di ba may final warning na siya kay Baste at binuking ang panggagamit niya sa kanilang pamilya. So, pero si Ivy hindi po sumigaw ng, "Wala kang utang na loob, Dudong." 'Di ba, walang gano'n. No, pero dapat, obvious naman recognize dapat 'yan ni Baste, ng utang na loob. So, hindi nila tatanggapin dahil malas na si Amy Marcos na makasama. Isipin mo ha, ang PDP, ang partido nila, pinakamahinang political party. Samantalang ang, presidente, 'di ba, 'yan ang, partido ng presidente noon, eh. So, pinakamahinang political party. Para ngayon, ang pinakamahinang political party ay ang partido ng presidente natin, ang PFP, 'di ba, na puro awayan sa sa loob. At ang issue ng awayan nila, appointment sa Malacanang. Ano ba 'yan, 'di ba? So, gaya sabi ko nga, hindi mahirap para sa Liberal Party na makabangon, lalo sa mga nangyayari ngayon. Now, let's go back to Senator Amy Marcos. Kung makakasama ba siya diyan sa mga Duterte? Well, again, ulitin ko, jinx na po si Amy, malas na si Amy para sa mga Duterte dahil siya po ay inaayawan ng kanilang mga supporters, ng mga loyalista, 'di ba? Ang kailangan ng mga Duterte plus makakapagdagdag ng boto sa kanila, ng suporta. Kahit na after election, maghiwa-hiwalay sila uli, 'di ba? For Amy, diri mo, definitely mga DDS ayaw na rin kay Amy. Pinagtatawanan na nga si Amy. Oh, tapos sa mga loyalista, wala talaga. Parang si Bato de la Rosa, ano na lang daw sila, ang tawag doon, yung klase ng kampanyang gagawin nila, guerrilla campaigning ang gagawin nila, 'no? Ang tawag niya guerrilla pero independent po ang tawag doon, 'di ba? Mag-independent candidates na lang sila. Should they really wish to go back to the Senate 'di ba? Na gets elected. Yun lang ang gagawin nila, mag-independent sila. Rito pa lang nakikita ko na ang dami na nagsasabi negative na si Senator Amy sa mga loyalista, 'di ba? Kahit naman na akala naman kasi nila ni Amy ang mga tao hindi nag-iisip. Well, naipanalo na natin, naibalik na natin sila sa kapangyarihan. Ultimately, naging presidente na si PBBM. So, dapat naman po, the Marcoses must step up, 'di ba? Lalo na si Senator Amy Marcos. Para naman makita ng mga Pilipino na, sige, ikaw ang isusunod namin na maging presidente. Kaya lang, Amy Duterte nga siya, eh. Kahit sabihin niya na, loyalista na ako ni Duterte, hindi pa rin siya tatanggapin ng mga DDS kasi hindi na magtitiwala sa kanya. Lalo na sinasabi ng ibang mga kapwa ko vlogger
Iba talaga magtrabaho ito si Senator Amy Marcos. Iba talaga galawan nito, malalim, 'di ba? Tapos nakabase sa picture. Ay nako. Okay. So iwan muna natin 'tong topic na 'to, ha. Alright, so tingin